Hello! Welcome again to our daily devotion, Soul Tips from PB. Again, this is Pastora Charo and ako muli yung makakasama nyo sa buong linggong ito sa ating daily devotion. For those na bago pa lang sa podcast na ito or ngayon ka pa lang makakapakinig, welcome sa iyo and I hope na at the end of this podcast ay talagang marinig natin ang Panginoon, marinig mo ang Panginoon sa kung ano yung gusto niyang sabihin para sa iyo. So sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat dahil meron muli kaming pagkakataon na makapakinig sa iyo at muling matuto ng salita mo. Dalangin ko na sa lahat ng mga nakikinig at kahit sa akin po, Panginoon, ay talagang marinig ka namin. At tulungan mo kami na buksan ang aming puso't isipan, Panginoon. At tulungan mo rin kami, Lord, na mag-focus sa iyo sa araw na ito. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mercy, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Luke 14, verse 18, "But they all alike began to make excuses." Itong part na to ay galing sa Luke 14 verse 15, the parable of the banquet. This was the time kung saan na after i-prepare ng master yung kanyang banquet, ay inutusan niya na ang kanyang servant na puntahan yung mga taong in-invite niya dahil ready na yung kanilang pagsasalo-salo. But, nung pinuntahan na ng servant yung mga taong in-invite niya, ay isa-isa silang nagkaroon ng excuses na isa-isa silang nag-reject dun sa invitation ng master. In the parable, many of the invited guests made excuses and yung servant bilang siya yung parang naka-face to face ng mga taong in-invite ng master. For sure, nakaramdam siya ng rejection. Kumbaga, siya yung unang naka-face ng rejection ng time na yon. Even though parang siya lang naman yung inutusan, pero dahil siya yung parang frontliner nung time na inutusan siya ng kanyang master. So, at narinig niya yung iba't ibang klaseng excuses ng mga taong in-invite ng master, for sure nakaramdam din siya ng frustration, nalungkot din siya because alam niya na pinaghandaan to ng master niya. And at the same time, alam niya na parang before pa mangyari yung banquet na yun, ay alam na nila na merong ganong okasyon. And yet, sa mismong araw na yon, parang lahat sila nagkaroon ng mga excuses para hindi pumunta dun sa inanda ng kanyang master. But, bilang siya ay isang servant, nung pagbalik niya sa master at nireport niya na lahat sila hindi makakapunta at may mga kanyang excuses, ang kanyang master ay muli siyang inutusan lumabas upang imbitahin naman yung ibang klase ng tao. And agad-agad itong servant na to ay sumunod sa kanya. The servant just obeyed what his master told him to do. Kahit na, if mababasa mo dun sa parable, nung pagbalik niya at nireport niya nga yung mga excuses, yung master mismo parang nagalit siya na hindi nagpunta yung mga taong in-invite niya. Na for sure, yung mismong servant ay hindi man siguro kasing galit kasi nga hindi naman siya yung master, pero yung feeling of being rejected sa invitation na yun, for sure naramdaman din niya yun. But still, he obeyed his master. After nung report na yun, sinabihan pa rin siya ng kanyang master na lumabas ka pa, punta ka pa sa ganitong lugar at ito yung mga klase ng tao na imbitahan mo. Even though at first, para meron ng rejection yung servant, hindi siya nag-no, kundi sinunod pa rin niya yung kanyang master. And katulad natin, tayo bilang servant at yung servant dun sa parable of the banquet, for sure naman sa atin may mga pagkakataon na talagang ino-obey natin si Lord. That every time na may prompt siya sa heart natin na i-invite mo tong taong to, kasi alam mo na may maganda akong plano sa kanya. Kasi alam ko na gusto ko rin maranasan niya yung nararanasan mo. For sure, tayo as followers of Christ, as servant of God, we tried our best
To invite the people na alam natin na kailangan din nila si Jesus. Na kailangan din nilang maranasan yung buhay na naranasan natin sa Kanya. And yung part lang na nabe-break yung heart natin for these people na hindi nila na-experience yung nararanasan natin. And gagawin natin yung bagay na pinagagawa ng Panginoon to reach out to them. And then marereject tayo, katulad ng servant sa parable. We know the feeling. Madalas nalulungkot tayo o kaya parang nanghihinayang tayo sa part na bakit siya nagre-reject, bakit siya nagno-no do sa pinakamagandang invitation na binibigay ni Lord para sa kanila. And tayo, as a servant of God, ganun yung nararamdaman natin. And may mga pagkakataon na parang wag na lang kaya, wag ko na lang siya i-invite ulit, wag ko na lang kaya siyang kulitin or iba na lang, or hayaan na lang siya. Pero katulad ng servant sa parable, 2 beses siyang inutusan ng kanyang master to go out and bring these people in, yung mga tao na gustong i-include ng master. Sinunod pa rin niya. Sinunod pa rin niya yung kanyang master. Like the servant, we may feel discouraged when people reject our invitation. But remember that it is not us who are being rejected. It's God's invitation. We are simply the messengers. Katulad ni Lord na never nag-give up on us, we must not give up on those He is calling. If someone declines your invitation, huwag mo siyang i-take personally, but keep on praying on them and keep showing kindness to them. Kasi yung totoo naman nun, tayo ay tagasunod lang kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. And the moment na mag-reject sila sa'yo, ang totoo nun, yung invitation ni Lord sa kanila, yung nire-reject nila. So don't be discouraged. And don't give up. Kasi sa bawat no nila is not rejection of you, but God's invitation. But never, ever give up. Never give up on them. So kung ngayon may mga taong naiisip ka na for sure or maybe ilang beses mo siyang ini-invite, tinatry mong i-reach out, pero still maraming excuses, busy siguro sa work, or maybe wala siyang panahon sa mga simba-simba or sa mga God-God na yan, pero ikaw, tinatry mo pa rin siyang invite, pero nire-reject ka pa rin. I want you to know na katulad ng Panginoon na hindi rin nag-give up sa'yo. Nung mga time na pasaway ka din, pasaway tayo. Yung mga time na ini-invite din niya tayo sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi siya nag-give up. Hindi siya nag-give up sa'yo. So I want to encourage you na huwag ka rin mag-give up sa Kanya. Keep on praying on them. Keep on inviting them. And for sure, darating din yung time, katulad mo, na buong puso din nilang tatanggapin yung invitation na yun mula sa Panginoon sa pamamagitan mo. Amen. Let's pray. Lord, remind me that I am your servant, just fulfilling your calling. And every time, Lord, na nakaka-feel kami ng rejection or nakaka-experience kami ng rejection at nakaka-feel kami ng discouragement, Lord, remind us that it is not about us, but it's all about you. It's about you, Panginoon, na nag-i-invite sa mga taong to, and kami, ang kailangan ng namin gawin is to obey you. To obey you sa mga bagay na pinagagawa mo sa amin para sa mga taong ito, mga taong mahal namin sa buhay, mga tao na gusto mo ring maranasan ng life na meron sa'yo. Help us, Lord, to just trust you with every people na susubukan naming i-reach out. And tulungan mo rin kami, Panginoon, to fix our eyes on you at hindi sa kung paano mag-response yung mga tao.
Fill our hearts with the love na nanggagaling sa iyo, Panginoon, para ito rin yung maging motivation namin kung bakit namin sila i-invite at kung bakit ka namin susundin, Panginoon, kung bakit ka namin i-obey as we invite these people. Salamat, Lord. We praise you, God, in Jesus' name. Again, everyone, thank you for listening ngayong araw na to. God bless you all.